Okay mga kapatid, update tayo, no? Kasi kahit man ako naguguluhan na eh. Panoorin ho natin ito galing sa balitang Pinoy TV. Sino ba talaga? May na-hospital na ba talaga? Ano na po ba talaga ang tunay na kalagayan? Ito po bang picture na to ay AI lamang? 'Di ba? Nalilito kasi kahit yung lumabas po doon sa RTBM ba 'yon o yung Araw ng Kagitingan, karamihan no ng mga kababayan natin hindi pa rin kumbinsido doon po sa kanyang talumpati kahit nakita na ngang naka-shade nung ika-84 pero yung ika-83 hindi naka-shade pero bakit para may pagka-similarity daw yung mga anggulo. Alam nyo naman kasi no, dito ngayon sa mundo, yung mga AI napaka-perpekto. Meron pa silang mga style na sila Tupac, yung mga dating mga nategi na nakikita mo mga nagbo-boxing, mga ganon. Akala mo totoo kasi parang luma din yung style po nung pagka-AI niya. Ngayon, napapaisip ako dito sa talumpati ng Pangulo, talagang pinanood ko yung year 2025 tsaka year 2026. Hindi talaga ako makumbinsi na itong 2026 yun talaga. No? Medyo naguguluhan ako kasi tumaba eh. Samantalang nakita na natin sa video, payat. Yun lang, may ilang araw lang ba, ang bilis agad tumaba. So, bago sinabi ni Manang Claire, naalala niyo sabi ni Manang Claire, hindi na raw nagkakakain ng sobra, parang gano'n, ano. Siyempre, lalo mong ikakapayat yun. Hindi ka kagad tataba kung halimbawa man, kung puro sabaw lang ang kakainin mo. Kaya ho, naguguluhan ho ako. Ngayon, narinig ko rin kay Sir Banat Bay, yung mga nagbabalita daw na ang presidente nategi na o kaya may sakit na etc. colon cancer, baka daw po di umano, nakasuhan daw. Inisip ko, kasuhan? Hindi ba mas maigi na, halimbawa, uy, may sakit ka daw, ganyan-ganyan. Hindi naman kasiraan yun. Ngayon, lagay ka ng resibo, pakita mo yung medical, eto, buhay na buhay ako. Ito po yung aking resibo, ito po, aking medical. Hindi po ako nategi. Hindi po ako na-deads. Ganon, di ba? Buhay na buhay ako. Mag-comment kayo dyan. Sasagutin ko yung tanong ninyo. Kumbaga mag-live ka. O may nagtanong, akala po kasi namin ikaw ay tegi na. O biglang may ay hindi, babasahin ni BBM yon halimbawa, no? Akala daw ay tegi. Hindi po ako tegi, di ba? Kumbaga live, real time. Real time po dapat makita ng mga tao. Kasi may pagka-similarity daw talaga yung 2025 tsaka 2026 ng Araw ng Kagitingan. Halos parehas daw yung damit at matataba. Hindi na matataba, I mean malulusog, di ba? Kaya naguguluhan yung mga kapwa nating Pilipino. Ito aalamin din ho natin na disclaimer, nakikinood lang po tayo dahil gusto natin ng katotohanan. Okay, i-play na ho natin. Ano po ba ang meron dito? Merong isang netizen, nakasakay sila sa kotse, napansin nila na meron pong presidential security early morning na meron pong hinahatid sa St. Luke Hospital. Emergency ito na hinahatid nila si BBM sa hospital. Yan ang yung nag-overthink na ang taong bayan. Ito yung unang overthink kasi minsan din yung mga kababayan natin dapat malaman din po natin na kailangan bago rin ho kayo magsalita, kailangan ho may matitindi kayong mga resibo. Kasi ang gobyerno ho natin, mas uunahin pa nila kayong atakihin o ididemanda nila kayo kapag ka napatunayan nilang nami-make news lang kayo. Fake news. Alam nyo, napakababaw nga eh. Ikaw sabihan kang may sakit. Ay ano ngayon, kasiraan ba yun? Wala akong sakit. Ito yung medical ko. Ganun lang, di ba? Kaysa ididemanda mo, uunahin pang makukulong yung mga nagsasabi ng ganyan kaysa doon sa flood control issue. Kaya ngayon, di ba? Ipagpapaliban daw ni Master Ping Pinky yung yung flood control sa April 14 ata yun, etc. Pagpapaliban nila. Pero yung impeachment ni BP Sara tuloy na tuloy sa kabila. Diba?
Ewan ko, itong gobyerno na to, gago talaga eh. Bakit ho? Tangina mamen, nagkanda hirap-hirap na po, mangiyak-ngiyak na yung ating mga kababayan. Dahil po sa nangyayari ngayon. Kasi nagmamahal po ang gasolina pero yung naiuwi nila sa pamilya nila, kapiranggot na lang. 'Di ba? Isipin nyo, yung presyo ng langis tumataas, kesyo may imbak naman daw, pero bakit ang taas? Yung mga paliwanag nila ng mga English, hindi pa rin maintindihan ng kapwa Pilipino natin kung bakit hindi sila pwedeng magtaas. Gayon nakikita nila na wala na silang maiuuwi sa kanilang mga pamilya. Nakakaiyak po yun. Anong ginagawa ng gobyerno natin para po maibsan itong mga pangyayari? Halimbawa, tumaas yung bilihin, tumaas yung gasolina natin. Oh. Anong ginawa ng gobyerno? Nag-curfew. Gago, di ba? Matagal na hong pinapatupad yan. Bawal na, hanggang alas 10 lang daw. Pinatupad na ng Duterte yan eh. Bawal na rin mag-video okay, hanggang alas 9, alas 10 lang ata. Ganun. Biglang nagganyan eh, no? Ano pa mga balita? Si Atong Ang, muntik ng mahuli. Ang ina, muntik ng mahuli, binalita pa. Ganon ka-bullshit itong gobyerno natin. Nabubullshitan ako kasi napakawalang kwenta ho yung pamumuno nila. Tapos ikaw magko-comment ka, sasabihin mo, bayaran, BBM pa rin kami. Tangina mo naman, pre. Ma'am, tingnan nyo rin ha, kayong mga nagko-comment. Pero sa bagay, 2-3 lang naman kayo, no? Minsan kailangan ko na kayong patulan kasi napakagunggong nyo naman. Tangina, naghihirap ng ating bansa. BBM ka pa rin. Puro na nga pangako yan eh. Pangako dito, pangako dun. Kailang ayuda. Eto ang gusto nyong gobyerno. Babaw mo namang tao kung ito gusto mo. Diba? O, tuloy tayo ha. Ang video kong ipapakita. Kayo nang humusga ha kung ano ito. Ba't nangyari po ito early in the morning na may hinahatid raw sila sa St. Luke Hospital. Ito, panoorin natin. Pero bago ko ipapakita yung video na yan, no? Don't forget guys, i-like, i-share itong video na ito para makatulong na aabot sa ating mamamayang Pilipino. At mag-subscribe na rin ha sa mga bago pa lang dito para updated kayo lagi. Okay? Libre lang mag-subscribe, kaya subscribe na kayo. So ito yung balita, panoorin ninyo. Narito ang Balitang Pinoy TV. Alright. Okay. Pag-usapan natin itong nag-trending ngayon sa social media. Na ito raw si BBM. Patungkol kay BBM. Nasaan ba si BBM? Oh, yan ang tanong ng taong bayan. Nasa araw ng kagitingan. Naka-shade. Edit pa talaga yon. Tanong lang ano. Marami ang nagsasabi, marami ang nagpaparinig, tigok na raw. Marami ang nagsasabi na stage 4 na raw. Nandoon raw sa St. Luke's Hospital. Kaya ngayon talaga kumakala. Tapos mas lalo pa itong uminit itong issue na ito dahil yung mga post ng Malacanang medyo sablay rin eh. Kasi parang ina-update nila ang taong bayan na heto si Bongbong Marcos nagtatrabaho, no? Pero yung mga nakikita sa picture, nagtataka yung taong bayan, bakit yung picture na ipinakita nila hindi na payat si BBM. Tapos katabi pa niya si Enrile. Patay na si Enrile, di ba? Tapos sasabihin nila file video file. Bobo mga DDS kasi hindi nila nakita video file. Archive video lang yung mga yan, mga dati ng video yan. Hindi nyo ba naiintindihan? Ganun. Bobo mga DDS, ginaganon nila tayo, no? Nahiya ako sa mga totoong DDS kasi yan talaga solid na solid. Ako hindi kasi ako nakakapunta sa mga rally, Manila. Hindi na ako nakakapunta doon, layo ko eh. Nasa tawi-tawi tayo mga kapatid. Paano ba pupunta doon? Ang layo. Pamasahe pa lang, buti sana kung bayad tayong vlogger, hindi naman. Alam nyo, nakakatawa lang kasi konti lang naman na yung mga naniniwala kay BBM.
Ang problema, imbis na manood sila sa mga vlogger doon sa kabila, dito sila nanonood sa atin. Kaya nagkakaroon tuloy sila ng engagement, ano? O bakit nabuhay ba si Enrile? Oh, ayun na, ito na nga 'yon, no? Yung kay Enrile, sa video file, mga bobo, DDS. Hindi ba mas bobo yung nag-upload noon? Ginawa niyong komplikado para hindi masyadong maunawaan at para makagat ng mga pangmasa at sabihin nilang, uy, ba't ganun? Ba't may live? Ba't nabuhay? Hindi, bobo ka kasi video file lang yan. Mas bobo kayo. Tangina, dapat nilagay ninyo doon. Replay. This is aired on 2000, etc. Sinabi na natin to, di ba? Oh. Video file. Anong video file? Live? Video. Pwedeng maging file kasi naka-live eh. Pwedeng maging file yun. Di ba? Habang after nung live. Kaya video file. Dapat nilagay nyo replay. Di ba? Anong nilagay nyo? Video file. Baka sakaling makalusot. Uulit-ulitin natin to. Hindi bobo yung mga DDS. Baka kinukutsa na lang kayo kasi nga patay na nabuhay pa. Video file, wala na sa kanila yon. Sabihin yung bobo, hindi. Hindi na nila, kinikengkoy na lang ho kayo. Mas nakakatawa, di ba? Video file lang ilalagay mo imbis na replay. Lagay mo, this is a replay. Jessica Soho nga naglalagay. This is originally air on ganito. Oh. But video file, tatangahin nyo yung mga mamamayang Pilipino. Parang ganito, parang imbis na lagyan mo ng bawal tumawid, lalagay mo maraming sasakyan. Ano ba example ko? Parang ang bobo ko rin talaga. Diba, yung punto ko rito, yung impormasyon na gusto nyong ibigay, replay. Replay ilagay nyo. Bakit? Ngayong pagkakataon na hinahanap si BBM pat naglabas kayo ng video sa event na yan, imbis na live talaga. Oh. Para ano? Sabi yan, bobong mga DDS. Di rin. Kalokohan ninyo. Pakita muna natin to mga kapatid para mas magkaintindihan tayo. Pucha umay. Ang daming ads. Puro bawat play ko isa bawat ads. Yun na lang, siguro kayo nanonood din kayo ng Jessica Soho sa YouTube. May mga ine-airy po sila na nakalagay naman doon replay. Mapapanood niyan mga kapatid. Okay, tuloy muna tayo. Bakit katabi na niya? So meaning to say, ang speculation ng taong bayan ay yung video o yung mga picture na ipinakita ng Malacanang ay hindi na yun updated, hindi na yun present time. So, nag-overthink na ang taong bayan. Kung makikita mo sa social media, ang dami nagtatanong kung buhay pa ba. Nag-overthink na to the point na bakit ang Malacanang nagre-release ng mga ganyan? Na wala naman silang maipakita na wala naman silang impormasyon patungkol po sa sa medical records latest medical records ni BBM. Kung siya ba ay may ayaw nga magpa-check up ayaw nga magpa-hair follicle test Basta sa ganitong mga pagkakataon mga kapatid, Diyos na ho talaga ang gumagawa ng paraan. Sakit? Healthy ba siya? Wala talagang nirelease sila. So ngayon, nagdududa ang taong bayan o nagdududa ang mga eksperto na baka totoo na may sakit talaga si BBM o meron talaga siyang seryoso na sakit o illness kasi pumapayat na di ba? Tapos ayaw lang nilang sabihin ng taga Malacanang. Ayaw lang nilang sabihin kasi kapag sasabihin nila alam nyo naman ang kritiko, di ba? Siguro takot sila dyan sa kritiko. Tapos ayaw lang nilang isabihin sa publiko kasi takot siguro sila na yung taong bayan magsasuggest yung taong bayan na ipalit na si BP Sara kasi si BP Tsaka hindi lang basta suggestion yun, no? Nasa constitution pala na kapag hindi na nakakapagtrabaho ng maigi ang Pangulo, pwedeng maging acting president itong ating vice president. Ganun po yun. Kapag acting president, parang presidente na rin talaga siya. Sara ang vice president. Di ba? Nakalagay naman yan sa ating konstitusyon na kapag ang presidente
ay may sakit at he is not fit to be the president anymore, Yes. papalitan na siya ng vice president. Baka Oo. yan ang ikinatakot nila, kaya ayaw nilang isapubliko ang totoong kalagayan ng health ng Pangulo. Tama. Diba? Tapos heto pa ngayon, itong vlog na ito, meron po akong ipapakita sa inyong mga video. Oo. Kayo na ang humusga dito sa ipapakita kong video. Kasi di ko rin lang alam kung kasi talagang may maglilik talaga ang video. Maglilik talaga ang video. Maganda kasi kung makikita talaga mismo kung nakasakay siya doon, no? Kaysa yung mga manghuhula lang. Mahirap din kasi kaya ngang itanggi ng gobyernong ito na pag may nakita, sabihan lang AI. O, di ba? Yung pa kaya yung wala kang ebidensya, mas lalong tatanggi sila o maitatanggi nila yon. Kaya hanggat maaari, kailangan ng solidong ebidensya. Kasi itong unang video, dalawang video po ito eh. Yung una, yung mahaba, the shorter version, at itong isa, mahaba na version. Na kung saan, merong isang netizen, nakasakay sila sa kotse, napansin nila na meron pong presidential security early morning na meron pong hinahatid sa St. Luke Hospital. Oh. Okay? Meron pong hinatid sa St. Luke Hospital. Sino kaya ito? So, nagdududa ang taong bayan na baka emergency ito na hinahatid nila si BBM sa hospital. Yan ang yung nag-overthink na ang taong bayan. Ito yung unang video kong ipapakita. Kayo nang humusga kung ano ito. Ba't nangyari po ito early in the morning na may hinahatid raw sila sa St. Luke Hospital. Ito, panoorin natin. Presidential security. So, presidential security, sino ang hinahatid nila? Presidential security. Yan nga, presidential security. Command. May ambulance. Saan ba? May ambulance raw, no? Binanggit ng naka-video na may ambulance. Tapos, Kasi presidential security. Hindi naman pwedeng hindi presidente yung nakasakay doon. Di ba? Presidential security. Oo nga naman. Alam mo namang kambing ang nakasakay dyan. Hindi naman pwedeng vice president kasi nga presidential eh. Hindi naman pwedeng senatorial security. Hindi din, ano? Presidential nakalagay eh. zoom nila yung logo, nakalagay doon, presidential security. So, sino presidential security? So, walang iba talagang iisipin ng tao, presidente ito. Hindi, FedEx. No, madaling araw, may kino-convoy. May idea ba kayo? Presidential security ba ito? Hindi, ambulance yan. FedEx. Ayan, may police. Ay, FedEx. Sino kaya kinukonvoy nila? Yan. Meron itong mahaba na version kasi ni-research natin ito eh. Okay, panoorin natin ang mahaba na version nito. Play. Kita lang lagi nagkabutir. Sino bang hindi magtataka nitong video na ito? Oo nga Kung ikaw naman, yung ano? nagda-drive early morning tapos makikita mo dito ang taas-taas ng convoy na para talagang pang presidente talaga yung convoy. Tapos nakita yung logo. Ang daming pulis. Papunta raw di umano sa comment section sa St. Luke's Hospital. Oo. Ang sa? Ay, lagi. Saan na siya logo ng security? Presidential security? Presidential security. Saan kaya ito sila pupunta? Presidential security Presidential security. Presidential security. So, presidential security, sino ang hinahatid nila? PNP. Presidential security. Yan nga, presidential security. Sino? Ayun, may Command. ambulance. Ayun, may ambulance. Saan ba ang ambulance? Hindi, FedEx. Ay, hindi, ambulance yan. FedEx. Ay. FedEx. Ayun, FedEx. FedEx. Kaya kinukonvoy nila. Tapos biglang, bakit yan nagbibideo? Na-miss na kami, sir. Kasi, balak namin mag-HPG soon. Ang tanong dyan, sino kaya yan? Ayun, naiya. Oo, sino yan? Naiya, exit. Nai-exit na tayo. Exit na yan eh. So, masaan na to ni? Uunahin muna natin yung kinukonvoy nila sa bus. Yan. Sino kaya yan? Binabas nila para hindi halata. Saan na yun? Ano kayong nangyayari? Oo. Ang bus talaga kinukonvoy nila. Kasi may nakakonvoy pa sa likod eh. So, ibig sabihin yung bus ang pinaprotektahan nila.
Alam nyo mga sir, sa mga ibang makakanood nito, baka sakaling maulit at makita nyo, ang pinakamaganda pag kumukuha kayo ng video, halimbawa lang, no, ito yung cellphone nyo, hindi po paganyan. No, hanggat maaari, pag ganito, pagkukuhanan nyo yung video. Kasi pag paganyan po, parang half screen lang talaga siya eh. Pero pag paganyan nyo siya, kukuhanan nyo ng video, halimbawa lang, ano, yan, ganyan. Naka-HD siya, Ultra HD na, ano bang tawag pag nakaganito is, nakalimutan ko na tawag eh. Basta ganyan, ang size nun parang 16:9, tawag ng ganun. Parang ganun. Basta yun, wag pa ganyan. Kasi pag ganito, medyo ano lang eh, parang half-half lang eh, patayo lang. Pero pag ganito, parang sa mga movie, di ba? Pag manonood kayo, nakaganito. Yan. Malay nyo, mga kapatid, makita nyo. Kahit sa video, lagi hong pahiga. Para pag pinanood po yan, ibabaligtad din nila yung para kita lahat. So, sino ang nasa loob ng bus? Who's inside the bus? Tapos presidential, di ba? Presidential. Grabe, no? So, yun po. Kayo nang humusga, taong bayan. I don't want to speculate kasi hindi naman klaro, no? Na meron bang ambulansya doon. Pero kayo nang humusga. Kaya nag-trending ito ngayon sa social media. Ay. Okay? Ang sa akin lang, ito lang. Sana itong administrasyon na ito ay sasabihin nyo kung ano ang tunay na kalagayan ng presidente. Eto, sa madaling salita, kung halimbawa man na totoong hindi na kayang magtrabaho ng presidente, hindi nila yun sasabihin. Kasi nga, si Vice President, alam nilang matapang. Alam nilang hindi na nila kaalyado at kalaban na nila. Pag ito naging presidente or acting president, pwede niya nang balatan ng buhay. Hindi ganun. Idiomatic expression. Pwede niya nang balikan yung mga umatake sa kanya at mga nang aaligasyon sa kanya. Ano ba tawag doon? Yung mga namimintang sa kanya, pwede niya nang balikan kasi may kapangyarihan na siya bilang isang acting president. Yan ho ang pagkakaalam ko sa ating konstitusyon. Kapag hindi na pwedeng magtrabaho or mahina na ang presidente, kailangan na po talagang acting president na ang dapat gawin. Kaya, dahil nga sa kalaban, kung halimbawa man, kung totoo talagang may sakit, hanggat maaari itatago at itatago nila ang tunay na kalagayan ng Pangulo. Kung halimbawa naman po, halimbawa, kung halimbawa mategi o madeds itong Pangulo, halimbawa lang, pero hindi naman tayo naghahangad ng mga ganun. Hindi, halimbawa lang, paano nila itatago yun, no? Sa akin na nakikita ko hanggat kaya nilang maglabas ng mga peking video o file video, pagmumukhain tanga-tanga yung mga kababayan natin, gagawin nila. Pero ang pinaka-the best ho niyan, ating Pangulo o sa lahat ho ng nakakapanood, o kung ikaw Pangulo ka, nagwo-worry na yung taong bayan o may mga tao rin na gusto kang makitang may sakit, ang pinaka-the best dyan, ikaw na mismo ang maglalabas, magla-live ka, live via satellite o kaya pupunta ka sa isang lugar na maraming mga tao, halimbawa like Luneta, madali lang naman yun kahit mga 15 minutes o 10 minutes lang ng buong buhay mo sa isang araw. Pakita mo na talagang healthy ka. Hindi yung kung ano-ano mga video. Alam nyo, sobrang dami na pong mga video na lumalabas ngayon na akala natin totoo pero hindi naman pala. No? Yung nga sabi ko sa inyo, akalong naniniwala na ako si Manny Pacquiao may kausap na nagte-teleserye na yung mga parang totoo na talaga. No, hindi siya basta perfecto eh. Minsan medyo blurred din, minsan medyo may noise din yung camera. Subukan nga natin tingnan ano. Ito, may example po tayo rito. Ito, kunwari si Bruce Lee. Tapos ito naman po si Tupac. Si Bruce Lee, kilala naman po natin yan na nagkakakarate, kumpo-kumpo. Ito naman po si Tupac, rapper po yan, legendary rapper. Ngayon, paano sila, akala mo totoo, di ba? Hindi po yan, artista na nag-anyong ganyan, hindi. Tingnan nyo mga kapatid, i-play ho natin yan. Tingnan nyo, yan.
Oh. Keep it simple. Hand out like water. Alam mo, totoo, di ba? When it go, it just go. Watch. Got it. Quick, straight line. Exactly. Now your turn. Like this? Good. Flow with the energy. Don't fight. Keep it Oh, flow with energy. Ito pa, oh. No beats, no booth, just you Oh. and me. Been ready. You step in this ring, you better finish what you start. I finish everything I touch. You ain't taking me down. We'll see who's lights on us. Oh, ito pa, oh. Let them know what it is. Yo, WWF, what up? Yung kasi parang akala mo totoo na. Hindi na siya yung tulad na AI nung mga nakaraan lang na VO3, something like that. Ngayon halos parang totoo na. Halos kala mo ganap na. Kaya marami rin nag-worry doon sa nangyaring araw ng kagitingan. Marami pa rin hindi nakukumbinse. Ako, hindi pa rin ako nakukumbinse. Pwera na lang kung lalabas yung presidente na talagang live kahit sa lugar. Basta kahit sa EDSA, kahit saan. Basta makita kang totoo ka. No? Kaysa yung kung ano nung mga lumalabas na naghihinala ang ating mga kababayan. Siguro mga kapatid, hanggang dito na lamang. Maraming salamat sa inyong panonood. Kung nakaabot po kayo dito, sobrang salamat po. Medyo gumagaling na po ang ating channel. Sana po mapindot ho ng like, no? Para panumbalik. Kung papansin nyo, 400k subscriber po tayo. Pero yung ating mga nanonood nawalan ng sigla dahil sa pagkakamali ko na nagpalit ako ng pangalan. No? Ayun mga kapatid, maraming salamat. Siyempre, kapag mabagal ang inyong internet, kung ako sa inyo, subukan nyo to. Kung gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang Fiber ni Juan. Maaasahan, kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang Fiber ni Juan. Mm. Oh my God, we're back again.